Good morning, good morning, good morning. Saang sulok man kayo ng ating bansa, magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron lang tayong balikan itong mga nakaraan. Yung issue ngayon, yung tungkol doon sa WPS, yung West Philippine Sea. Yun lagi ngayon napag-usapan, laging napagbangayan kasi nga sa agawan ng teritoryo. Himay-himayin lang natin ito ng konti mga kasama, mga kababayan ko. Ang issue diyan, kung matatandaan ko, nung panahon ni PGMA, alam ko meron ng planong magtayo ng infrastructure yung China diyan sa WPS, yung Scarborough. Yan na, linawin natin yan. Bago maging presidente si Pinoy, meron ng plano ang China. Tapos nung naging presidente na si Pinoy, nagtayo ang China ng infrastruktura nila dyan. May structure sila dyan, meron silang tinatayong facility. So hindi pa si PRRD ang presidente nung araw, nung panahon na yon. Nagtataka ako bakit kay PRRD nila ibubunton yung pag binibinta daw natin yung WPS. Nasamantala, noong mga panahon na yun, hindi pa naman presidente si nung nakapasok ang China sa bansa natin. Yung paggagawa ng structure yan sa Scarborough. Panahon pa ni Pino yun eh. Di ba? Linawin lang natin kasi yung ibang mga kababayan kasi natin para bang isinisi nila kay PRRD yung sitwasyon ngayon dyan sa WPS nang samantala na bago manungkulan si PRRD bilang presidente ng ating bansa, nandyan na yung China. Ano yung ibig nyo sabihin? Si Pinoy ang magkalat, si PRRD ang magwalis. Alam mo mga kababayan ko, minsan di naman lahat tayo dito ay mga mangmang eh. Lahat naman tayo mga professionals. Yung ako hindi ko batas ang pinag-aralan. Mababa lang, di naman ako tapos eh. Yung karamihan sa mga nainkwentro ko dito, yung mayroong mga natatapos talaga. Tapos na-encounter ko sila, lagi nilang sinisisi si PRRD, yun daw ang nagbibenta ng soberanya natin, yung WPS. Napakahirap na issue yan dahil unang-una nung mga panahon na nandyan ang China, wala pa naman si PRRD, di pa naman siya presidente. Hindi ko alam kung hindi kayo bumuboto ni pabor kay Duterte, naiintindihan ko sa inyong mga saloobin. Dahil natural po talaga pag anti-Duterte kayo, di nyo talaga matatanggap yung kung ano man yung pagkakamali ng mga dating mga pangulo natin. Pero para sa akin, hindi ko sinisisi Pinoy dahil yun ang takbo ng utak ng presidente natin eh. Ano magawa natin? Hindi ko rin alam kung anong usapan nila dyan. Nung pag-upo ni PRRD na naging pangulo sa ating bansa, doon na nung naglubabas yung mga issue na bininta daw ni PRRD ang Pilipinas sa China. Bakit sa inyo nyo sisihin kay PRRD? Di ba bago si PRRD nga naging presidente, di ba si Pinoy pa naging presidente, nandyan na yung China. Bakit din niya ginira? Di ba bakit din niya ginagamit yung talino ni Trillanes na dating sundalo yan, dating magaling na sundalo yan? Bakit din niya ginamit para labanan yung China? Bakit kay PRRD kayo galit? Ang labo naman ng opinion nyo. Sa totoo lang, kung mayroong plano si PRRD na balahurain ang ating bansa nung pandemic pa lang, anong nangyari sa atin noon nung pandemic? Kung gago pa siya.
andyan yung Marawi Seeds, andyan yung mga sakuna, andyan yung pandemic, yung pinakamabigat, napakahirap ng sitwasyon natin doon. Pero nag-survive tayo. May namatay man, may tinamaan man ng COVID, pero sa awa ng Diyos, hindi po tayo nabawasan ng ganun kadami. Unti lang. Yun. Hindi balahura ang presidente natin. Mahal niya ang bayan natin. Di ko lang maintindihan sa ibang mga kababayan natin, bakit si Pierre-RD ang pagbibintangan nyo? Samantala, nung bago siya maging presidente, hindi nandyan na yung China. Minsan huwag tayong sa totoo lang, kung intindihin lang ninyo ng mabuti, hindi man tayo ang kalaban ng China. Sa mga taong nakakaintindi, hindi tayo ang kalaban ng China. Hindi rin tayo ang inagawa ng karapatan ng China. Intindihin nyo lang. Intindihin nyo lang. Isipin nyo bigyan ko kayo ng clue. Sino-sinong bansa na gustong umagaw gustong pumasok dyan sa WPS? Unang-una, Japan. Pangalawa, China. Pangatlo, Vietnam. Pang-apat, Indonesia. Yun yung mga bansang gustong pumasok dyan sa WPS. Pero sino yung nagwawagi? Di ba China? Bakit yung Japan, Indonesia, Vietnam hindi tumuloy? Kasi alam nila pag pumalag sila sa China, kera. Di ba? Ba't mag-aksaya kami ng pera dyan sa pakipagiran dyan sa Pilipinas, mapahamak pa yung bansa namin. Nagbaka sakali, kung sakaling lumusot, hindi isa lumusot, si China ang nagwagi. Kaya si China ngayon na nandyan. Pero sa totoo niyan, hindi tayo ang inagawa ni China ng karapatan. Intindihin nyo nang mabuti Sino ang may resources sa bansa natin? Bigyan ko kayo ng clue. Sino ang may resources sa bansa natin? Na bansa din, na may resources sa bansa natin. Ewan ko sa inyo kung di nyo makuha yung ibig kong sabihin. Yun yung inagawa ng China, hindi tayo. Kung kayang ibenta ni PRRD ang Pilipinas, di sana nilusob na si PRRD doon sa Davao. Doon na yan, pinatay na yan doon sa Davao, pinapuntahan na lang ng maraming sundalo. Yung paghati nga lang ng Mindanao bubukod lang yung Mindanao, lintik yung issue Di kayo pumapayag. Yun ba kayong buong bansa ibenta ni PRRD? Kung di pa naman kayo mga minsan matalino, di ko maintindihan yung talino nyo kung saan nyo nilalagay. Ako di man ako tapos sa pag-aaral Sandihamak lang na mamamayan ng ating bansang Pilipinas. Pero hindi ako naniniwala sa mga basta-basta lang ng mga birada ng mga taong mga ungas. Huwag nyo akong dalhin dyan. Hindi binenta ang Scarborough. Ilagay nyo sa utak nyo yan. Kung nakapagtapos kayo ng kuliyo, mag-research kayo kung anong meron dyan. At sino, kung bakit hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa at bakit hindi kayang girahin ng China. May malalim na dahilan yan. Kayo lang ang pwedeng sumagot, hindi ako. Huwag kayong daldal ng daldal. Bibili kayo ng isang missile. Pag naiputok nyo yan doon sa China, pag-builta dyan sa pagkadaming yung missile ng China, anong mangyari sa atin? Tunaw. O sino makinabang? Sige nga, kung halimbawa, madurog yung bansa natin dahil sa galit ng China. Tutulungan tayo, durog na.
Nagpatay na tayo. O ngayon, dahil gusto nating tumayo ulit dahil nadurog tayo sa gira, sinong unang makinabang sa resources ng bansa natin? Yung tutulong sa atin. Alam nyo kung sino yung unang-una pwedeng tumulong sa atin at may kakayang tumulong. Yun ang kalaban nila, hindi tayo. Mga gunggong. Hanggang dito na lang. Nakakahawa yung utak nyo. Pasensya na mga kaibigan ha. Nainis lang ako yung sisi nyo kay PRRD. Mataas naman sana ang pinag-aralan nyo. Nilagay nyo yung utak nyo sa tumbong nyo. Hinayo pa kayo. Pasensya na. Ayaw ko lang nang magmukha tayong mangmang. Ay pinag-aralan naman sana kayo. Ayan nga. Lasadagi kong dinadalangin na si PRRD sana makakauwi na. Huwag sana siyang pabayaan ng ating pong may kapal. PRRD, palagi pa akong nagdadasal para sa inyo na sana kayo ay gabayan ng ating Panginoong Diyos, na sana lagi kayong malakas. Sana at makauwi ka na rin. Thank you very much for watching. Have a good day.